Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco, shoutout kay John Turdy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang unang hakbang ay isang paa, at pagkatapos ay dahan-daang lumabas ang katawan. Halos sa sandaling kalalabas lang niya sa itim na hangin ay biglang nagiba ang itim na hangin at pumasok mula sa kanyang likuran. Buddha boy out. Aaron. Aaron. Ano? Kapag nakita mo ang nag-iisang tao sa lambak, kanina, kung gaano kasaya ang mga taong ito na tumatawa, kung gaano sila kagulat ngayon. Bahagyang tumangala si Aaron at tumingin sa tuktok ng bangin. Maya-maya, puro ingay na lang ang naririnig ko sa paligid ng lambak. Isa-isang bumagsak sa lupa ang hindi mabilang na mayayabang na monghe. Sarado ang paghinga ng madilim na ulan, ganap na hindi makagawa ng tunog. Maging ang matandang monghe, na laging nakatitig, ay nanggigigil din sa panahong ito. Kung hindi siya protektahan ng maraming alagad, maaari siyang mahigas sa lupa. Paano ito posible? Paano nakaligtas si Han Sanchen nang siya ay patay na? Ano pa, mabubuhay man siya, paano niya matatalo ang batang Buddha na walang pisikal na katawan? Ang lahat ng ito ay tila sumisira sa kaalaman ng lahat. Paano matalo ng itlog ang bato o itlog na walang shell? Bangdang. Kahit na may tumulong sa kanya, patay na ang tuhod ng matandang monghe. Lumuhad siya at tumingin sa lambak sa ilalim ng bangin. Ilang beses niyang pinunasan ang kanyang mga mata, at halos makumpirma niya na hindi ito ang batang Buddha, o ang espiritu ng Aaron. Ito ay isang tunay na Aaron. Poof! Ang dugo ng matandang monghe ay direktang bumulwak. Hindi niya masabi kung ang batang Buddha ay nawasak. Siya ay inatake ng Aaron's Jedi counterattack. Ang isang grupo ng mga apprentice ay mabilis na nag-aalala, nakita ang matandang monghe na mahinang nagwagayway ng kanyang kamay, wala ito sa daan, wala ito sa daan, ito ay isang surge ng chi at dugo, ang ilan ay hindi makinis. Ngunit, Master, na Aaron siya, ang nasa katanghaliang gulang na monghe ay nag-aalala at natatakot. Walang yabang sa langit at lupa kanina. Ang yabang noon, ang yabang ngayon. Anong kinakatakutan mo? Hindi nasisiyahang tumingin sa kanya ang matandang monghe, isa lang itong multo. Kahit na manalo siya sa batang Buddha, ano? Sa kapangyarihan ni Buddha Tong, kahit na matalo siya, kailangan niyang hilahin ang Aaron sa tubig. Malakas lang siya sa labas pero mahina sa gitna. Muntik na siyang maubos. Sa mga salita ng matandang monghe, isang grupo ng mga tao ang nabuhayan ng loob sa mahabang panahon, at ang kanilang mga mukha ay nagsimulang mamula sa wakas. Alam nating lahat kung ano ang mga batang Buddha. Kahit nalampasan siya ng Aaron, ang immortal ay mapupuksa. Clock, clock, sa ilalim ng bundok, iniling ni Aaron ang kanyang ulo, at ang mga buto sa pagitan ng kanyang leeg ay gumawa ng bahagyang tunog. Mahigpit at matigas, ang paa ay biglang puwersa, ang buong katawan sa isang kislap ng liwanag at anino ay sumugod sa tuktok ng bangin. Taas, taas, tingnan Aaron rushed up, ang lumang monghe side malakas na utos mga alagad sa itaas, habang sa tulong ng nasa katanghaliang gulang monghis tahimik retreat sa. Gayunpaman, sumugod ang grupo ng mga disipulong na loko lang, ngunit nagsimulang umatras ang matandang monghe. Hindi tulad ng mga monghe na iyon, hindi naniwala si Mingyu sa paraan ng matandang monghe. Halos sa sandaling sumugod si Aaron, tahimik siyang umatras ng ilang hakbang. Bang-bang! Agad na lumipad ang figure ni Aaron sa tuktok ng bangin. Hindi man lang naaninag ng mga monghe na nakatayo sa harapan niya ang mga nangyayari. Naramdaman na lang nila ang biglang pag-init ng kanilang lalamunan. Bago nila maabot ang kanilang mga kamay at takpan ang sugat sa pagitan ng kanilang mga leeg,
ang kanilang buhay ay tumigil sa pagbugbog. Wow! Dose-dose ng mga tao ang napatay kaagad. Anong ginagawa mo? Paano kita tuturuan sa mga ordinaryong araw? Gaano man kalakas ang kalaban, tigreng papel lang yan. Patayin mo yan, patayin mo ko. Napasigaw ang matandang monghe sa takot, ngunit siya ay isang backrunner. Kung sasabihin natin na brainwash talaga ang mga monghe na ito, nahiyang tumakas ang mga matandang monghe, pero naniniwala pa rin talaga sila sa sinabi ng matandang monghe, isa-isang may mga armas, sumugod sila sa Aaron na parang gamo-gamo sa apoy. Ngunit paano magiging malambot ang Aaron sa mga taong ito? Sa mga kamay, dose-dose ng mga tao ang direktang nahiga. Sky Fire, Moon Wheel, Ground Fire, Thunder Dragon, Boom. Ang Thunder Dragon ay muling lumabas, ang apoy sa lupa ay muling nag-alab, ang langit ay kumikislap na pula at bughaw, at bigla itong napunta sa tuktok ng bangin. Wala kahit isa. Sa pamamagitan ng paraan, at ikaw ay maliit na bagay. Kung hindi dahil sa iyong kaguluhan sa pagkakataong ito, ang Aaron ay hindi iiral sa mundong ito. Panipi, sa pamamagitan nito, ang 3,000 kamay ng Han ay gumalaw, ang puwang sa gitna ng masamang matako na tawag palabas. May pagkain sa buong bundok. Pumunta ka at kumain ng sapat. Nag-iiwan ng salita, tumayo si Aaron at direktang lumipad papunta sa matandang monghe at Mingayo, na tumatakas sa malayo. Sa apoy ng lupa, lumabas ang Thunder Dragon, at sumunod din ang Skyfire Moonwheel. Ang pinakamahalagang bagay ay isang gutom na at uhaw na masamang matako. Bagamat wala si Aaron sa pinangyarihan, patuloy pa rin ang hiyawan sa eksena. Nang tumakas ang matandang monghe at si Zumingyu, bigla na lang silang nakaramdam ng liwanag na dumaan sa kanilang mga ulo. Sa sumunod na segundo, isang figure ang nakatayo doon. Kahit figure lang, hindi maiwasang manlamig ang ilang tao. Aaron. Kapag huminto ang ulan, ang mga kamay ng kapasidad ng transportasyon, tubig na natipon sa mga daliri, handa na upang pumunta. Sa harap ng Aaron, ang kaaway, si Mingyu ay hindi nang ahas na maliitin. Napaka-haunted mo. Huminto din ang matandang monghe at tumingin sa likod ni Aaron at sumigaw sa malamig na boses. Bahagyang lumingon si Han Sanchen, malamig ang kanyang mukha, at may hawak siyang jade sword. Tiningnan niya si Mingayo at ang matandang monghe na may pang-aalipusta. Ang binibigyang pansin ng mga Buddhist na disipulo ay ang puso ay gumagalaw kasama ang Buddha, kaya natural na walang laman ang lahat. Kailan ito naging aso na tumatalon sa dingding? Sa harap ng malamig na panunuya ni Aaron, ang matandang monghe ay naiinip. Aaron, huwag kang maging mapangahas. Talaga bang iniisip mo na kapag sinira mo ang aking anak na Buddha, ikaw ay mananalo? Nakangiting sabi ni Han Sanchen, hindi mahalaga kung manalo ako o hindi. Ang mahalaga ay gusto kong mabawi ang dapat na mayroon ako. Biglang nanlamig ang matandang monghe at galit na sinabi, gusto mo bang bawiin ang sinaunang palakol? Depende kung may kakayahan ka. Akin daw si Pango Palakol. Ano ang maaari kong bawiin? Ang unang bagay na gusto kong bawiin ay ang buhay ng iyong aso. Evil smile, Aaron figure is still in place, but the real figure is jumped in front of the old monk. Nang mapulot ang Jade Sword, biglang dumating ang 72 Magic Sword. Natigilan ang matandang monghe. Sa gulat, sinampal niya ang nasa katanghaliang monghe na nakahawak sa kanya para harangin ang espada sa baybawi ng kamay niya at agad na lumabas ang palakol ni Pango. Poof! Ang kakulangan sa paghahanda, kasama ang malaking agwat sa mga nagawa, at ang pagmamataas ng nasa katanghaliang gulang na monghe na si Buchi, na tila napakahirap sa oras na ito, halos nagkaroon lamang ng oras upang imulat ang kanyang mga mata dumaan ang Jade Sword at nahulog ang ulo ng espada. Na may malaking at takot na mga mata, ayaw niyang bumagsak sa lupa, at pagkatapos ay gamulong sa takbo ng gilid ng burol na hulog din sa lupa. Ang mga tao para sa kanilang sariling kapalaluan ay naging mayabang sa halos kalahati ng kanyang buhay, ngunit hindi niya naisip na ang unang sampal sa mukha ay mawawalan ng ulo. Ngunit halos sa oras na ito, isang palakol ang nahulog mula sa langit, at ilang mga bilog ng tubig ang nakausli sa paligid ng Aaron. Kumunot ang mga kilay ni Aaron at nagbago ang hugis ng kanyang katawan. Hinimok niya ang 72 Magic Sword na takasan ang palakol ni Pango at ang Jade Sword para harangan ang biglang pag-ulan. Masikip ngunit,
Umuurong ang hiyubog ng katawan, lubusang nakakawatak-watek ang atake ng dalawang tao. Bagamat hindi siya natatakot sa matandang monghe, walang duda si Han Sachian sa talas ng palakol ni Pango. Sa husay ni Minggayo, natural na kailangang maging maingat si Han Sanchen. Biglang nanambalik ang lakas ng puso ng matandang monghe nang talunin niya ang Aaron. Madilim na ulan ang marangal na mukha, tulad ng pagharap sa kaaway. Aaron, paano naman? Malamig na sabi ng matandang monghe. Kahit nasirain mo ang aking malaking laban, ano ang magagawa mo? I have panguak sa kamay ko. Harangin mo kaya, yabang, yabang. Sa oras na ito, gagawin ng matandang monghe ang posture na ito ng matindi at malinaw. Hindi siya tatawanan ng Aaron. Mayroon nga siyang mayabang na kapital. Sa lakas ng palakol ng Pango, hindi man ito maging tanso sa kanyang mga kamay, ang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Natural, hindi matatawaran ang talas nito. Ngunit mag-aalala ba ang Aaron tungkol dito? Gagawin ng iba, hindi niya gagawin. Sa sandaling na-stimulate ang enerhiya, lumitaw ang marka ni Pango sa pagitan ng mga kilay. Sa oras na ito, tila tinawag ang palakol. Napango ng matandang monghe, at nagsimula itong manginig ng mahina. Mabangis ang palakol ni Pango, ngunit hindi mo ba alam kung kanino ito? Sa sandaling ilabas ni Aaron ang kanyang bibig, ang kanyang enerhiya ay ma-maximize. Buzz, buzz. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ng husto ang palakol ni Pango. Agad itong hinawakan ng matandang monghe gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit kahit na ganoon, hinayla pa rin ng palakol ni Pango ang kanyang katawan at unti-unting gumagalaw patungo sa Aaron. Tiningnan lang ito ni Aaron na may malabong ngiti, parang ang tingin ng kamatayan. Ang Panguax ay isang artifact na kinilala ng Aaron ang Panginoon. Kahit na kinuha ng iba, sa kanilang mga kamay, ang Pango palakol ay isang matalas lamang. Mapatla ang mukha ng matandang monghe, at hindi niya maiwasang mataranta. Gumamit siya ng mas maraming lakas sa kanyang mga kamay. Ang luwas na natapakan niya ay hinugot pa ng palakol ni Pango mula sa isang malalim na kanal. Palapit, papalapit, papalapit at papalapit. Gayunpaman, wala pang 1 metro ang layo mula sa Aaron, isang mabangis na masamang ngiti ang biglang lumitaw sa pawis na mukha ng matandang monghe. Aaron, sa tingin mo talaga sa'yo si Panguax. Nang marinig ito, 3,000 beses na sumimangot si Han. Bago niya alam kung ano ang nangyayari, biglang itinaas ng matandang monghe ang kanyang kanang kamay, kinuyam ang kanyang hintuturo at gumawa ng kakaibang kilos sa palakol ni Pango. Isang kakaibang marka ang lumitaw sa hangin. Sa sumunod na segundo, pumasok ito sa palakol ni Pango. Ang Panguax, na hindi pa nabubuksan sa gininto ang liwanag, ay biglang nagpakita ng kulay ng tanso pagkatapos na ipasok ang markang ito, at ang echo na may Aaron ay biglang tumigil. Gulat na gulat ang mukha ni Aaron. Sa pagmamadali, ang matandang monghe ay sumalakay gamit ang palakol. Paano kaya yon? Si Pango palakol at ang kanyang sarili ay nakilala ang Panginoon. Paanong bigla itong makokontrol ng matandang monghe? Higit pa rito, kahit ang may-ari ng Aaron ay hindi alam kung paano ito gamitin, Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.